So dadako na po tayo sa ating paksa at ang paksa po natin ngayon ay isang katanungan para sa ating lahat. Pag-ibig lang ba? Tanong yan mga kapatid. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Liba na kung babanggitin. So katanungan, pag-ibig lang ba? Pag-ibig lang ba ang kailangan ng lahat? Gaya ng sinasabi ng awit. Importante ang pag-ibig. Yes, napakahalaga ng pag-ibig. Pero alam naman natin, bagamat hindi kasama sa coverage natin ngayon, na hindi lang naman pag-ibig ang itinuturo ng banal na kasulatan, kundi ang pag-ibig, sabi nga sa unang Korinto, di ba, sa chapter 13, nananatili ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat. O, doon sa tatlong yon, yes, ang pag-ibig ang pinakadakila. Pero nandun dapat yung pananampalataya at pag-asa. Pero hindi tungkol doon ang topic natin. Pero pag-ibig pa rin ito na sumasagot doon sa katanungan na pag-ibig lang ba? Ang coverage natin mga kapatid ay yung dito sa Filipos 1:9 hanggang 11. So maiksi lang ang lesson ito. Tatlong mga talata lang yan ang ating tatalakayin at may dagdag pang ibang konti. Konting-konti lang yung dagdag dito. Sapagkat nais natin, yung Webes natin ay maging maiksi lang. Sapagkat alam ko naman na maraming pagod na sa atin sa maghapon na trabaho, sa maghapon na gawain natin. So, gagawin natin maiksi pero malaman ang lesson natin ngayon. Kaya makinig kayo mabuti. Pag-ibig lang ba? Bakit ganyan ang ating katanungan? Basahin po muna natin ang ating main verses. Sa Filipos 1:9 hanggang 11 ang sabi rito, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, na mapuspos na mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. So, maiksi lang mga kapatid, yung ating main verses. So, konting background, mga kapatid, tungkol dito sa sulat sa Filipos. Actually, nagkaroon na tayo ng lesson dito tungkol doon sa nung kalagitnaan ng kasagsagan ng pandemya. Nung diniscuss natin ang buong chapter 1, kaya lang hindi ganito kadetalyado. Didetalye natin ito, mga kapatid, dito sa focus tayo sa 9, 10, and 11. So, sinulat ni Pablo ito, mga kapatid, yung sulat nito para sa mga taga-Pilipos, sa mga Kristiyano, sa mga taga-Pilipos, nung siya'y nakakulong sa Roma. Mula sa chapter 1, verse 3. Verse 3, pero verse 9 tayo. Sa chapter 1, verse 3, mula ron ay inilahad ni Apostol Pablo na siya ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga taga-Pilipos, sa mga Kristiyano ron. Yung church doon. Ang mga taga-Pilipos kasi, mga kapatid, ay tumutulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Yan ang kanyang ipinagpapasalamat. Marahil ay hindi naman lahat sila ay direktang mga preachers ng gospel. Pero tumutulong sila sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Katulad halimbawa na tinutulungan nila si Apostol Pablo sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay ng material support, financial support, sa mga pangangailangan ni Pablo. Mababasa natin yan pagdating sa chapter 4. Pero hindi na tayo abot doon. Binibigyan ko lang kayo ng background. At dito, mga kapatid, ay verse 3 onward, chapter 1, ay inilahad din niya na nananabik din siya makabalik doon sa Pilipos. Nakarating na siya ron Pero nung nakulong siya sa Roma, naalala niya yung mga taga-Pilipos at nananabik siya na makabalik doon. At lumalabas dito sa buong sulat ni Apostol Pablo, maski sa simula pa lamang, ay malaki ang pag-asa ni Pablo na ang church sa Pilipos ay patuloy na lalago at magpapatibay ng kanilang relasyon sa ating Panginoon Kristo. So yung sulat nito ni Apostol Pablo sa Pilipos, magaan to sa pakiramdam pagbabasahin mo. Wala siyang tuligsa rito. Wala siyang hagupit. Di katulad talaga doon sa Korinto, mabigat yun Talaga may hinahagupit siya ron May mga sinisermonan
si Pablo ron as in sermon. Pero dito mga kapatid, ito sulat na nag-encourage sa mga taga-Pilipos para lalo pa silang lumalim sa kanilang pananampalataya. So pag-aralan natin yung verse na nabasa natin, mga main verses. Simula tayo rito sa unang talatang nabasa natin kanina, na sabi ni Apostol Pablo, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. So, about love, tungkol sa pag-ibig. Ang tanong natin, pag-ibig lang ba? Yes, importante ang pag-ibig. Critical, napakahalaga ng pag-ibig. Pero ang panalangin ng Apostol Pablo ay yung pag-ibig ay dagdagan pa. No? Pag-ibig, meron na silang pag-ibig. Yung pag-ibig na tinutukoy rito, yung agape na pag-ibig. Ito yung pag-ibig na hindi nakabatay lamang sa damdamin o emosyon. At hindi rin sexual love yan. Yan yung pag-ibig na buhay talaga na pag-ibig ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan. Yan gaya ng pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin agape yan agape. Madalas natin ipaliwanag yung agape. Greek word ng salitang pag-ibig na ginamit dito. Hindi yan yung sexual na pag-ibig. Yung sa Greek kasi, maraming salitang pag-ibig, may kanya-kanyang kahulugan. Yung agape, yan yung pag-ibig na gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So, hindi sexual. Walang kaugnayan sa emosyon din. Kung may emosyon man dyan, hindi pangunahin ang emosyon sa pag-ibig. So, tingnan natin, no? Meron na silang pag-ibig. Dahil ang panalangin ni Pablo, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig. So, meron ng pag-ibig. Kaya ang prayer ni Pablo ay hindi pag-ibig lang. Kundi yung pag-ibig ay dapat ay lalong sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. So, lalong sumagana, ibig sabihin ng lalong sumagana ano ba sa English yan? That your love may abound still more and more. Para bagang mag-umapaw yung pag-ibig. Pag-ibig, ibig sabihin, idadagdag ito sa pag-ibig. Yung pag-ibig, okay, may pag-ibig ka, pero eto, kailangan ipatong mo pa sa pag-ibig. Sa pag-ibig natin, meron palang idadagdag mga kapatid. Na dapat doon sumasagana ito mga to. Ano yun? Yung dalawang bagay. Sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. So mga kapatid, yung pag-ibig ng mga Kristiyano, yung agape, ay hindi lang damdamin yan. Actually, hindi naman damdamin talaga yung agape. Kundi pagkilos yan. Pag-ibig na buhay, sabi nga natin. Pag-ibig na nagmamalasakit talaga, may aksyon. So, ang sabi ni Pablo, ang inyong pag-ibig ay lalo pa sumagana sa kaalaman at pangunawa. So, hindi lamang pag-ibig ang concern ni Pablo, bagamat tungkol din sa pag-ibig. Pero ang concern niya tungkol sa pag-ibig ay madagdagan o kaya sumagana ang pag-ibig sa kaalaman at sa pangunawa. So, dalawang bagay ito mga kapatid. Yung nais ni Pablo na yung pag-ibig natin ay sumagana doon. Ibig sabihin, pag-ibig natin, merong dapat kaalaman at lahat ng pangunawa. Pag-aralan natin, mga kapatid, itong dalawang salitang ito. In knowledge, number 1, and all discernment, number 2. Kaalaman at lahat ng pangunawa. Isa-isa natin. Dito muna tayo sa kaalaman. Knowledge. Ano ba ang knowledge, mga kapatid? Sa pagkakasulat nito sa wikang Grego, nung isinulat ni Pablo yan, ay epignosis. Na ibig sabihin niyan precise and correct knowledge. Sa Tagalog ay eksakto, precise, at wastong kaalaman. Marami kasing kaalaman ng tao. Ang kaalaman ng tao, iba-iba. Pero itong kaalaman na tinatalakay dito, yun talagang eksakto. At hindi lang eksakto, talagang tama, wasto. Sapagkat may mga kaalaman na mali. Di ba? Kaya nga maraming naliligaw. So dapat ang pag-ibig natin ay sumasagana rito sa kaalaman na merong eksakto at wastong kaalaman. At sa ibinigay pa ng Greek dictionary tungkol dyan sa salitang epignosis, yan sabi rito, use in the New Testament of the knowledge of things, ethical and divine.
Nasa Tagalog, ginamit yan sa Bagong Tipan sa pagkaalam ng mga bagay na etikal at makadiyos. So yung kaalaman, hindi yung kung ano-ano lamang kaalaman, hindi yan yung kaalaman ng sanlibutan, sapagkat iba yung knowledge ng sanlibutan. Kumukontra pa nga sa knowledge ng Diyos yung knowledge ng sanlibutan Yung kaalaman dito na sinasabi ni Pablo na dapat sumasagana o sumagana ang pag-ibig sa kaalaman ay yung kaalaman na merong kaugnayan sa mga bagay na ethical. Yung ethical, mga kapatid, ito yung may kinalaman sa moralidad. Ano ba yung moralidad? Yan yung pamumuhay natin, yung wastong pag-uugali. At sabi rito, makadiyos. At pag sinabi makadiyos, divine, di ba? Ibig sabihin yung makadiyos na pag-uugali. Yan ang tinatawag na kaalaman. So yan yung kaalaman na nais ni Apostol Pablo na sumagana ang pag-ibig. Sa makatid yung knowledge dito na tinutukoy ni Pablo ay ang kaalaman na itinuturo ng salita ng Diyos. Saan ba natin makikita yung kaalaman? Hindi sa salita ng Diyos. Ang pag-ibig ng mga taga-Pilipos ay nais ni Pablo na lalo pang sumagana sa kaalaman. Ipinapakita rito, mga kapatid, ang pag-ibig ng mga Kristiyano, hindi lang naman para sa mga taga-Pilipos yan, dapat ang pag-ibig natin nakasalig sa salita ng Diyos. At hindi ang pag-ibig lamang na itinuturo ng mundong ito. Di ba? Marami na tayong example yan na pag-ibig na itinuturo ng mundong ito Ang mundong ito nakasalig lang sa pag-ibig sa damdamin, no? Sa paggawa ng alam nila kung ano yung mabuti. Kaya kahit doon sa same gender na issue, alam yung same gender, yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, ay ina-apply nila yung salitang pag-ibig. Pero hindi agape yun, mga kapatid. Hindi yan yung pag-ibig na itinuturo ng Biblia. At hindi rin yan ang pag-ibig na sumasagana sa kaalaman na ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos. So dapat, yung pag-ibig natin ay hindi damdamin lamang, hindi isang bulag na pag-ibig. Nakabata yan sa kaalaman. Sumasagana. So, yan ang isasangkap natin sa pag-ibig. At yan ang prayer ni Apostol Pablo, na yung pag-ibig ng mga taga-Pilipos ay lalo pang sumagana sa kaalaman. So, yung susunod, dito, yung bukod sa kaalaman, ang sabi niya, sumagana sa kaalaman at saan pa sasagana? At sa lahat ng pang-unawa. All discernment. No? Bilang karagdagan sa pag-ibig, dapat ang pag-ibig ay masagana din sa lahat ng pang-unawa. Ano ba yan, mga kapatid? No? Discernment. Alam natin, pang-unawa, may idea tayo dyan. Pero laliman pa natin sa pamamagitan ng pagsasaliksik kung paano ba isinulat to sa wikang Grego. Sa wikang Grego, pagkakasulat niya ay ahistesis. Nang ibig sabihin ay the perception. O perception yan. Not only by the senses, but by the intellect. Sa Tagalog, pang-unawa, hindi lamang ng mga pandama, kundi ng talino. So, ito yung yung nadidinig din natin na wag puro puso. Wag puro puso, gumamit ka ng isip. Kaya intellect, talino. Kailangan talino. So, ang pag-ibig, mga kapatid, ay hindi lang puro damdamin. Actually, hindi nga masyado nababanggit yung damdamin, di ba? Pag pinag-aaralan natin yung salitang agape, kundi puro pagkilos yan. At ngayon, natutunan natin kanina, kailangan may kaalaman yan. So, may kaugnayan dito sa kaalaman, yung pang-unawa, yung discernment. Sabi pa rito, cognition, discernment. Sa English yan, no? Tatagalogin natin. Cognition. Ano ba ibig sabihin ng cognition? Tinagalog ko na. Ang mental na aksyon o proseso ng pagkuha ng kaalaman at pag-unawa sa pamamagitan ng pag-iisip, karanasan, at mga pandama. So, yan yung cognition. Isang proseso yan na kinukuha mo yung kaalaman at unawa at ginagamit mo ang isip mo.
at karanasan at pandama. Meron din pandama. Pero merong karanasan dapat, hindi puro pandama, kundi nag-iisip ka rin. Di ba? Hindi pwede damdamin lang. At ang discernment, yan ang cognition. No? Ang discernment, ang kakayahang humatol na matuwid. Ibig sabihin, mga kapatid, kakayahang humatol na matuwid ay napagtitimbang-timbang mo. Kaya mong timbangin ang mga bagay-bagay sa iyong pagdidesisyon. Di ba? Ganon ang nais ni Apostol Pablo na isama natin sa ating pag-ibig. Kasama yung kaalaman, kasama yung discernment. So, hindi pag-ibig lang, mga kapatid. Pag-ibig lang ba? Hindi. Kailangan yung pag-ibig ay haluan natin. Dapat sumasagana yan sa kaalaman at lahat ng pangunawa. Tandaan niya, mga kapatid. Tinutulungan tayo ng pangunawa na magmahal ng higit na mas mabuti sa pamamagitan ng pagpapahintulot na tayo ay tumuon doon sa pag-ibig na itinuturo ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, yung agape love, iba yan sa pag-ibig ng tao, ng sanlibutan. Sanlibutan kasi, pansinin ninyo mga kapatid, ang pag-ibig na itinuturo ng sanlibutan, marami dyan mga kapatid, ay nakatuon lamang sa sariling kaligayahan. So, di ba? Dahil gusto lang nila ng mahal nila isang bagay, gusto nilang gawin isang bagay, dahil yun ang nagbibigay sa kanila ng satisfaction. Kahit hindi na sila nag-iisip, hindi na nila tinitimbang, at ay gusto ng Diyos ba to? Hindi. Ay hindi, basta mahal ko naman siya, di ba? God is love. So, maling aplikasyon yun. Dapat, yung pag-ibig natin ay sumasagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Paano natin mararating yan, mga kapatid? Yung ganyang kalagayan, yung kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Katulad, number 1, katulad ni Apostol Pablo, idinadalangin niya. So, prayer. Speaking of prayer, mga kapatid, kasama sa panalangin, etong sinasabi sa awit 119:66. Tingnan nyo, may kaugnayan niya sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Knowledge and discernment, may kaugnayan yan. Turuan mo ako ng mabuting pagpapasya at kaalaman sapagkat ako'y sumasampalataya sa iyong kautusan. Yung unang bahagi, turuan mo ako ng mabuting pagpapasya at kaalaman. Di ba may kaugnayan yan sa mga kahulugan nung salitang pinag-aralan natin, lalo na yung discernment. Ano ba yung discernment? Yung matuwid. Marunong kang mag-execute ng matuwid na paghatol ng pagpapasya, di ba? Kaya sabi nito, mabuting pagpapasya. Bagamat sabi sa English, good judgment. Hindi yung pagiging judgmental. Iba naman yung judgmental. Ito tawag, negative yun. Ito, good judgment. Yung alam mo kung paano didiskartehan, didesisyonan ang isang bagay. Sapagkat meron kang kombinasyon din ng kaalaman. May alam ka sa salita ng Diyos. O tingnan ninyo, ang lahat ng ito may kaugnayan sa salita ng Diyos. Paano natin nasabi? Turuan mo ako ng mabuting pagpapasya at kaalaman sapagkat ako'y sumasampalataya sa iyong kautusan. O may kaugnayan sa salita ng Diyos. Bakit? Nananampalataya. Iyan ang dahilan na sinasabi niya. Lord, turuan mo ako ng mabuting pagpapasya at kaalaman. Bakit? Sapagkat ako'y sumasampalataya sa iyong kautusan. Ibig sabihin, matuturuan talaga siya ng Diyos dahil sumasampalataya siya sa kautusan ng Diyos. Ano ba yung kautusan ng Diyos? May kaugnayan yan, direktang may kaugnayan yan sa salita ng Diyos. Sapagkat yan ang magtuturo sa atin. Yan ang magbibigay sa atin ng mga impormasyon tungkol sa mga kautusan ng Diyos, sa mga kalooban ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, nakita natin, hindi pray lang ng pray. Mahalaga ang pray kasama dyan. Dahil ito nga, itong talatang ito, pati si Pablo, sinasabi niya, dinadalangin ko. Dito naman, turuan mo ako. Panalangin yan. A song of prayer yan. Bahagi yan ng isang mahabang song of prayer o prayer song na nandun sa mga awit. Kinuha lang natin yung portion na pinag-uusapan natin. So, dumadalangin siya sa Diyos na turuan siya. Pero paano siya matuturuan ng Diyos? Kung hindi naman siya nananampalataya sa kautusan ng Diyos.
Kaya mahalaga mga kapatid, ito mga ginagawa natin pag-aaral ng salita ng Diyos upang maturuan tayo ng Diyos. At ang isang mahalagang punto rito, inuulit ko, hindi lang tayo pray ng pray. Kinakailangan umaalalay rin sa atin ang salita ng Diyos. Kinakailangan, sabi nga nito, sumasampalataya sapagkat ako'y sumasampalataya. Kapag ikaw sumasampalataya sa salita ng Diyos, ano ba ibig sabihin nun? Yung naniniwala ka lang na ang Bible is a good book. Ayun, nakakita na ako. Minsan, kwento ko na dito, matagal na panahon, na may kakilala ko, no, na mahal nila ang Biblia. Mga ilang tao yun, nakakita ko. Mahal na mahal nila ang Biblia doon sa pamilya nila, pero hindi nila binabasa. Sa pagmamahal nila sa Biblia, ginawa nila yun, isinama doon sa altar ng mga rebulto, nasa bandang gitna yung Biblia, nakabukas. Nakabukas, tapos may isang pagita. Nakabukas sa gitna. Ang ganda nga naman tignan, no? Nakabukas sa gitna, tapos may isang pagita, tapos may dalawang kandila. Parang halos, hindi ko alam kung sinasamba nila yung Biblia. Hindi ganun ang pagmamahal sa Biblia, sa salita ng Diyos. Ang pagmamahal sa Biblia ay hindi mo i-display ang Biblia yan na parang ganun lang, na akala mo kasama doon sa niluluhuran mo. Hindi ganon. Ang pagmamahal sa Biblia, mga kapatid, pagmamahal sa salita ng Diyos, kung talagang nananampalataya ka sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, basahin mo yan, tuparin mo yan. Ganon yun, mga kapatid. Ayun ang tunay na sumasampalataya sa kautusan ng Diyos. Hindi yun dinidisplay lang. Hindi mo alam kung anong bawal dyan. Bawal na bawal nga yung ginawa mo na dinisplay mo dyan, nilagyan mo na sa pagita at dalawang kandila. Pag-load mo sa rebulto, pati yung Biblia, niluluran mo. Di ba? So, hindi yun. An example ko lang yun, mga kapatid, para makita nyo ang isang ilustrasyon kung ano ang pagsampalataya sa kautusan ng Diyos. Kaya dito, mga kapatid, ipag-pray natin. Gaya ni Apostol Pablo, idinadalangin niya na ang mga taga-Pilipos, yung pag-ibig nila ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Kaya pag-ibig lang ba? Yes, importante ang pag-ibig, pero yung pag-ibig na yan ay dapat sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Ngayon, verse 9 tayo. Pasok tayo sa verse 10. Ang verse 10 ay sumasagot dun sa tanong, bakit ba may verse 9? Bakit ba sinulat ni Pablo yan? Bakit ganyan ang prayer niya? Bakit tayo, mga Christians, ay dapat yung pag-ibig natin ay sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa? Ano ba ang magiging epekto nito sa atin? Sa ating relasyon sa Panginoon? Ano ba ang magiging bunga niyan? Ang magiging resulta niyan? Kapag narating natin ang pag-ibig natin ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. So, hindi lang damdamin ng pag-ibig. Dapat may ganyan. Kaalaman at pangunawa. Merong sumasagana yan dyan, mga kapatid. O na dahilan? Anong epekto niyan? Ito, mga kapatid, sa verse 10. Mula sa verse 10 hanggang sa matapos na tayo. Number 1, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling, that you may approve the things that are excellent. So, ito yung purpose. Yan ang purpose, o kaya Diyan ang papunta yan, mga kapatid. Diyan tayo darating kapag ang pag-ibig na nasa atin ay sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. So yan ang purpose. Ibig sabihin yan na makilala mga bagay na magaling. Ang lumalagong pag-ibig, mga kapatid, ay tumutulong sa atin na makilala ang mga bagay na magaling. Magaling sa harap ng Diyos. Kung ano yung approved din ng Diyos, ay magiging makikilala natin yun, mga kapatid. Kapag lumalago ang pag-ibig natin sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa, ay matitimbang-timbang kasi natin. Matitiyak natin, mauunawaan natin kung ano talaga ang mabuti sa harap ng Diyos at kung ano talaga ang masama sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, magiging wise tayo sa ating mga desisyon sa buhay. Hindi tayo magkakamali. Kung magkakamali man tayo, bahagya lang na pagkakamali. At hindi tayo magiging judgmental, syempre. Di ba? Marunong tayong humatol
na matuwid. Marunong tayo magtimbang-timbang at hindi tayo maliligaw ng desisyon. Bakit? Guided tayo ng kaalaman ng Diyos. At meron tayong pangunawa. Meron tayong discernment. Di ba? Bukod dyan, so yan, number 1, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling, mga excellent na bagay. At kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. So yan yung pangalawa na mararating natin. Magiging tapat tayo. Ano ba yung tapat? Sincere. Yung walang kapintasan without offense. Sa dalawang bagay yan ulit mga kapatid. Tapat. Pagiging tapat. Sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, yung tapat o yung sincere, sa Greek word, para may lalim yung ating pag-aaral. Greek word ay eilekrenes, na ibig sabihin niyan judged by sunlight, that is tested as genuine, figuratively pure, sincere. Kung tatagalogin natin mga kapatid, hinuhusgahan ng sikat ng araw, ibig sabihin, nasubok bilang tunay. Tunay, genuine, sa matalinghaga, dalisay, taos, puso. Ano nakita natin dyan? Yung pala ibig sabihin ng eilekrenes. Yung salitang tapat, sincere. So, dagdag na kahulugan to sa atin. Kaalaman. Yung salitang sincere. Pag sinabing sincere, sa pagkakasulat dito ni Apostol Pablo, sapagkat yun ang kahulugan niyan sa wikang Grego, para kang ibinilad sa araw. Judged by sunlight. Figurative yan na judged by sunlight. Ibig sabihin, nalantad ka sa maliwanag. Di ba yung pag sa araw ka nalantad, lalo na sa katanghalian, tapat, nakatutok sa araw, wala halos anino Ang ganda nga na kapag nag-iimbestiga ka ng isang bagay, in-scrutinize mo isang bagay, mas maliwanag pa sa mga ilaw natin yung araw. Kaya sa pictorial, mga kapatid, di ba? Maganda yung, kasi kumukuha din ako ng picture na mga, gumagawa kasi ako ng 1x1 ID, 2x2. Mas gusto ko, sa labas ko kinukunan sapagkat walang shadow. Maliwanag na maliwanag yung mukha O parang ganun yan mga kapatid. Judged by sunlight, parang nasubukan ka sa ilalim ng liwanag, walang inililihim. Sincere nga kasi, na napatunayan na ikaw ay genuine, subok, bilang tunay. Tunay ka talaga, hindi ka peke. So, ganun yan mga kapatid. Dalisay, taos puso, kung i-apply natin yan dito mga kapatid, sa sinulat ni Pablo, no? Lumalabas dito mga kapatid, pinakikita na tayo magiging subok, genuine na mga Kristiyano. Subok at dalisay na naglilingkod ng taos puso sa Panginoon. Di ba? Ganun ang nais ng Panginoon? Na talagang maging sincere tayo sa ating paglilingkod. Wala tayong itinatagong masasamang bagay. So, yan ang mararating natin. Kayo'y magiging tapat, hindi ng tapat, at walang kapintasan. Pag sinabing walang kapintasan, mga kapatid, talagang walang kapintasan sa Tagalog, pero sa English ay without offense. Without offense, hindi ka nakaka-offend. Parang kanya yan Without offense, ibig sabihin hindi mo na-offend o nasasaktan, number 1, siyempre ang Diyos. Number 2, ang kapwa natin, mananampalataya man o hindi. Ibig sabihin, kung i-apply natin yan sa konteksto, walang kapintasan ang ating pamumuhay. Hindi tayo nakasasakit ng iba. Hindi tayo nakatitisod sa iba dahil sa masama nating pamumuhay. Minsan kasi pwede tayong katisuran ng kapwa natin dahil masama ang buhay natin. Halimbawa, lasenggo ka. Pambira, alam ng mga kapitbahay mo, nag-aaral ka ng Biblia Kung maglasing ka naman, gano'n na lang. Di ba? O kaya yung ibang mga masasamang ugali, pwede tayong katisuran. Kung halimbawa na-involve ka sa chismis, ikaw mismo nagpapakalat ng chismis, yung mga labag sa aral ng Diyos yan Katitisuran ka, masama ang pamumuhay ng yung buhay mo sa araw-araw. Dahil meron kang masamang pag-uukali. Dahil halimbawa, palamura ka. Paano ka naman magniningning sa gitna ng sanlibutan ito? Kapag kilala ka na basagulero ka at may masama kang pag-uugali. So dapat mga kapatid, lahat tayo nagkakasala. Pero hindi tayo dapat bumababad
sa kasalanan. Yan ang Kristiyano. Yan ang pagkakaiba natin mga Christians sa mga hindi Christians. Dahil sa iba, okay lang, mamuhay ka sa kasalanan, minsan pinagmamalaki pa yan. Ayun yung mga kapintasan, mga kapatid. Dapat wala tayo ron. Para makaiwas tayo dyan. Paano tayo makakaiwas? Kapag yung pag-ibig na nasa atin ay sumagana sa lahat, sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Kasi yung pag-ibig natin, nadagdaganin ng masaganang kaalaman at ng pangunawa. So yun po. At hanggang kailan natin yan magagawa? Kapag taglay natin ang pag-ibig na sumasagana sa pagkaalam at sa lahat ng pangunawa, mararating natin ito na tayo'y makakapamuhay ng tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Hanggang sa wakas, sa madaling salita. Yun naman ang importante sa atin Ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ito, hanggang sa wakas na yan Hanggang sa araw ni Kristo. Second coming na yan, mga kapatid Either na mamatay ka before that, kung hindi ka mamamatay before that, yung araw ni Kristo, ending na talaga yan ng kasaysayan natin. Panibagong kasaysayan na naman yan Gaya na napag-aralan natin sa Revelation So, paano natin mararating na hanggang sa araw ni Kristo ay makapamuhay tayo ng tapat at walang kapintasan? Kapag, paulit-ulit tayo, kapag ang pag-ibig natin ay naging masagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Tapos, ano pa ang ibubunga sa atin? Ito yung pangatlo. Ano pa yung ibubunga sa atin ito? Kapag narating natin na yung pag-ibig natin ay nadagdagan ng kaalaman at pangunawa, na mapuspos na mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ng Jesucristo. Ano ba yung mga bunga ng katwiran? Yung fruits of righteousness which are by Jesus Christ. Sa pamamagitan ng Jesucristo. Konektado sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi sa pamamagitan natin, kundi sa pamamagitan ng Jesucristo. Yung fruits of righteousness. Yung mga bunga ng katwiran. Mapupuspos tayo, mapupuno tayo ng mga bunga ng katwiran. Ng bunga, alam natin ang salitang bunga. Epekto yan. Sa mga tayo, epekto ng ano to? Yung bunga, di ba, epekto? Resulta. Katulad na halimbawa sa punong kahoy. Ano ba yung bunga? Yung prutas. So, bunga, resulta ng ating pananampalataya yan. Mapupuspos tayo ng resulta ng ating pananampalataya, bunga ng katwiran. Ano ba yung katwiran dito? May kaugnayan sa ating Panginoon Jesucristo. Alam nyo kung ano yun? Ebanghelyo, gospel. Silip muna tayo sa Roma 1:17. Sapagkat dito, naglagay na ako ng close in parenthesis para hindi na natin i-quote yung nauna dyan. So dito, tinutukoy niya sa ebanghelyo, sa gospel, ang katwiran ng Diyos. Ano yung katwiran? The righteousness of God ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So by faith yan, mabubuhay tayo. Pero ano yung kinukuha natin dito? Ebanghelyo. Katwiran ng Diyos ang ebanghelyo. Kaya iugnay natin dito yan, na mapuspos na mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo. Mapupuspos tayo, mag-uumapaw sa atin ang mga bunga ng ating pagiging mananampalataya kay Kristo. Kapag ang pag-ibig natin ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. At ano ang purpose ng lahat ng yan? Lahat ng yan, mula doon sa verse 9 hanggang dito sa verse 11. Bakit ba nais ni Apostol Pablo na mga Kristiyano ay lumago sa pag-ibig sa pamamagitan ng pagsagana ng kaalaman at pangunawa doon sa pag-ibig? Masangkapan ang pag-ibig natin ng kaalaman at pangunawa. Ang purpose ng lahat ng yan, mga kapatid, ay sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Kaya yan ang dulo ng lahat ng ito. Kapag ang pag-ibig natin ay lalo pa sumagana sa kaalaman, sa lahat ng pangunawa, lahat ng discuss natin ito. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakilala ng mga bagay na magaling,
kapag tayo ay namumuhay ng walang kapintasan hanggang sa araw ng pagdating ni Kristo, kapag tayo napuspos ng mga bunga ng katwiran sa pananampalataya, sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, ang lahat ng ito ay sa ikaluluwalhati at kapurihan ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, nais natin at dapat lamang natin naisin na luwalhatiin at papurihan ng Diyos. Hindi natatapos yan sa awit. No? Hindi nga nabanggit yung awit eh. Di ba? Yung papuri rin yun mga kapatid, papuri. Pero higit, gaganda ang ating mga papuri sa Diyos. Gaganda ang pagluwalhati natin, ang pagtaas natin ng pangalan ng Diyos. Kung nasa atin yung pag-ibig na sumasagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. So yun po mga kapatid, ang lesson po natin ngayon na may nadagdagan ng ating mga kaalaman at magkaroon ng katuparan nito. Yung panalangin na yan, maging prayer din natin na tayo umunlad sa ating pag-ibig. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon, tayo po ay muling manalangin.